Sa kaguluhan ng abalang mga kalsada ng New York, kagagaling lang ng isang bilyonaryo sa isang elegante at matayog na gusali nang biglang bumangga sa kanya ang isang batang babae at sa isang kisap mata, nawala na siya. Isang segundo lang ang lumipas nang mapagtanto niyang may mali. Kusang napahawak siya sa bulsa niya at wala siyang naramdaman. Nawawala ang kanyang pitaka, kinain siya ng galit. Hindi na nag-isip, hinabol niya ang bata, sumisingit sa maingay na karamihan. Hindi nagtagal ang habulan. Nadapa ang bata sa isang makitid na eskinita at wala nang matakbuhan. Pero nang sa wakas ay naabutan niya at nakita ang mukha nito, nagbago ang lahat. Ang nakita niya ay hindi lang nakagulat, durog na durog siya. Pero bago tayo lumalim sa kwentong ito, tanong ko muna, saan kayo nakikinig ngayon? At huwag kalimutang mag-subscribe dahil may espesyal akong ihahatid sa inyo bukas. Mainit ang lungsod, makapal ang hangin ng tag-araw. Matinding sikat ng araw ang humihiwa sa pagitan ng mga gusali, nagbubuo ng matutulis na anino sa bangketa. Buhay na buhay ang kalye sa ingay, mga taong nagmamadali sa harap ng mga tindahan, mga kariton ng pagkain at mga taksing walang tigil sa pagbusina. Maingay, mabilis at hindi humihinto para kanino man ang Manhattan. Sumuot si Richard Peralta palabas sa umiikot na salaming pinto ng isang makinis na high-rise. Para iyong lugar na hindi mo basta pinapasok maliban kung matalim at mamahalin ang suot mo. Malutong ang pagkakaplansa ng dark blue niyang suit, perpekto ang bawat linya, kumalabog ng banayad ang kanyang makinang na sapatos na balat sa bawat hakbang. Umugong ang cellphone niya, isang tingin lang, binalewala niya ang tawag ng may kumpiyansa ng taong sanay kontrolado ang lahat. Inayos niya ang cuff ng damit at tiningnan ng relo sa pulso, isang pilak na Patek Philippe na kumikislap sa araw na parang hinubog sa yelo. Para kay Richard, mahalaga ang bawat minuto. Hindi lang siya humahawak ng pera, hinahawakan niya ang oras. Pero habang tumatapak siya sa kalsada at lumiliko sa mga turistang may bit-bit na malalaking kamera, may bumangga sa kanya ng malakas, halos matumba siya. Napatigil siya, mabilis niyang kinapa ang dibdib niya, nawawala ang pitaka. Gulat, panik, tapos biglang naging determinado, bigla siyang lumingon, sinuyod ang karamihan at nakita ang isang maliit na figurang nakahudi na tumatakbo palayo. Hindi lang siya tumatakbo, naglalaho siya, parang sanay na siyang gawin iyon. Doon niya naisip, nasa kanya ang pitaka niya. "Hoy!" sigaw ni Richard. Lumingon ang mga tao, pero hindi siya. Mas bumilis pa siya, naghalo sa dagat ng tao na parang alam na alam niya kung paano maglaho. Hindi na nagatubili si Richard. Sumugod siya, itinutulak ang sarili sa pagitan ng mga tao gamit ang mahahaba at determinadong hakbang. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang apektado. Marahil dahil sa pride, marahil dahil sa purong galit. Pero may malalim sa loob niya na tumatangging palampasin ito. Walang magnanakaw kay Richard Peralta, hindi dito, hindi sa ganitong paraan. Bumayo ang sapatos niya sa semento. Umiwas siya sa mga briefcase, lumagpas sa natapong kape at hinabol siya sa isang labirinto ng mga vendor at basurahan. Mabilis ang bata, sumisingit sa maliliit na puwang. Umiikot sa kanto na parang tubig na pumapasok sa bitak. Lumiko siya papasok sa isang makitid na eskinita kung saan nakadikit sa mga pader ang lumang fire escape na parang mga kalansay. Sumunod si Richard. Nasusunog ang baga niya, bumabayo ang puso, isang pakiramdam na hindi na niya naramdaman mula pa noong mga araw niya sa boxing sa elitistang club sa Midtown. Hinabol niya ang malalaking panalo sa Wall Street pero ito'y iba, hilaw, personal. Kumamot ang alikabok sa lalamunan niya, tumulo ang pawis sa gulugod at nangaliskis ang palad niya habang sumasayad sa ladrilyong pader. Tapos lumingon ang bata, isang beses lang at sapat na yon. Ang mga mata niya malalaki, gising, mapagmatsyag, hindi nanunuya, hindi masama, sadyang
Mulat, hindi siya bumagal pero may nagbago. Tumakbo siya sa likod ng kanto, nilundag ang bunton ng sirang pallets. Nagmura si Richard at nagpatuloy. Mas mabilis pa rin siya, mas bata, pero ang galit ang gasolina niya. Papalapit na siya. Lumiko ulit ang bata, dumaan sa isang delivery zone sa likod ng palengke. Mabaho ang hangin ng mantika at lumang pagkain. Sumalpok siya sa isang gate at sumiksik sa puwang. Sumunod si Richard at ngayon pumabor ang swerte sa kanya. Napigtas ang sandalyas ng bata. Bumagsak siya, gasgas ang palad sa magaspang na sahig, tapos nagmamadaling tumayo ulit. Pero huli na. Pagliko ni Richard, nakita niya ang bata na ipit. Sarado ang eskinita, may pader na ladrilyo na napakataas para akyatin. Humarap siya kay Richard, hinihingal. Nahulog ang hood niya, bata pa siya, halos dose lang. Kulot ang buhok na dumikit sa noo, marumi ang pisngi, tuyot ang labi. Pero ang mga mata niya ang nagpahinto kay Richard, hindi galit, hindi takot, kundi pagod na pagod, sobrang pagod para sa isang bata. Huminto si Richard, ilang hakbang ang layo, hingal na hingal. Gusot na ang suit niya, sumasakit ang tuhod niya dahil sa maling hakbang. Itinaas niya ang kamay, hindi bilang kabaitan, kundi bilang babala na huwag nang tumakbo. Mahigpit na niyakap ng bata ang pitaka niya sa dibdib. Hindi mo alam kung sino ang ninakawan mo, sabi ni Richard, matalim at malamig ang boses. Hindi natinag ang bata, hindi siya nagsalita, hindi gumalaw. Parang huminto pati ang hangin sa pagitan nila. Dapat tumawag ako ng pulis, dagdag ni Richard habang dahan-dahang inilalabas ang phone mula sa loob ng coat niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng bata. Alam mo yon, di ba? Wala pa ring reaksyon. Tinitigan lang niya si Richard, hindi takot, hindi mapanghamon. Nagmamasid lang, nagkakalkula. Lumapit si Richard. Ano bang plano mo? Tanong niya. Gagamitin mo mga card ko? Bibili ka ng bagong damit? Cellphone? Sapatos? Doon may kumislap sa mukha ng bata. Hindi iyon pagsisisi. Hindi iyon takot. May iba pa, may kung anong nasa ekspresyon niya na nagpasingkit sa mga mata ni Richard. Akala mo ba biro to? Singhal niya, mas malakas na ngayon. Tumalbog ang boses niya sa makitid na eskinita, matalim at umaalingaw-ngaw. Akala mo ba nagtatrabaho kaming mga tulad ko araw at gabi para lang makapagnakaw ang mga batang tulad mo ng kung anong gusto nila? Napitlag siya, hindi dahil sa lakas ng boses niya, kundi dahil sa mga salitang binitiwan niya. Tumama iyon sa mas malalim na parte niya. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero mabigat ang dating at sa wakas nagsalita siya. Hindi ko naman siya balak itago, sabi niya, napakahina ng boses na halos lamunin ng ingay sa paligid. Magaspang, pigil, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagod. May bahagyang utal, hindi kinakabahan, kundi pagod lang. Sobrang pagod. Nagsalubong ang kilay ni Richard. Kailangan ko lang ng pera, kaunti lang, para sa mahalaga. Huminto siya sandali. Hindi ko sinasadyang kunin yon. Lumapit si Richard ng isang hakbang. Nanigas ang katawan niya pero hindi umalis. Pader lang na ladrilyo ang nasa likod niya. Tuwid ang likod niya, parang naghahanda sa posibleng hampas, isang bagay na malamang naranasan na niya. Napatingin si Richard sa paa niya, halos bumibigay na ang isang sandalyas, nakadikit na lang sa isang pirasong plastik. Gusot at kupas ang jeans niya, punit-punit sa tuhod. May bago pang peklat sa braso, manipis, mapula, hindi pa naghihilom. Para saan? Tanong niya ulit, pero mas malambot na ang tono. Hindi siya agad sumagot. Yumuko siya sandali, saka dahan-dahang tumingala. Sa nanay ko, pabulong niya, may sakit siya. Iba ang tama ng mga salitang iyon. Hindi agad nakapagsalita si Richard. Marami na siyang narinig na ganitong kwento. Sobrang dami na. Nakita na niya kung paano ginagamit yon para mangmanipula, kung paano bumibigay kapag sinubok. Pero may kung ano sa boses niya, sa kilos ng katawan niya, hindi mukhang peke. Talagang may sakit siya, dagdag ng bata. Kailangan niya ng gamot. Sinubukan ko ng humanap ng pera.
Nakiusap ako sa mga tao, pero walang nakikinig kapag ganito ang itsura mo. Iniunat niya ang mga kamay niya, iniaabot na ang pitaka pabalik. Sa'yo na, hindi ko sinusubukang nakawin yon o sa kahit sino, hindi ko lang alam kung ano pang gagawin ko. Nabitin sa hangin ang mga salita niya, parang marupok na sinulid na nakabitin sa pagitan nila. Tahimik na nakatayo si Richard, nag-iisip. Tapos dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang pitaka. Nang dumampi ang mga daliri niya sa mga daliri ng bata, napansin niya para silang yelo sa lamig. Napatingin siya sa loob, hindi nagalaw ang pitaka. Nandoon pa rin ang mga card niya, pera, ID, lahat. Talagang may sakit siya, tanong niya, pero ngayon hindi na iyon hamon. Naghahanap yun ng totoo. Tumango ang bata, walang luha, walang dramatikong pakiusap, tahimik na katapatan lang. Huminga ng mabagal si Richard, may gumalaw sa loob niya, hindi pagkakasala, hindi awa, kundi kamalayan. Taon siyang sanay magbasa ng tao at mag-spot ng kasinungalingan sa mga boardroom at korte. Pero ito, hindi ito amoy panlilin lang. Saan ka nakatira? Tanong niya. Nagatubili siya, tatawag ka ba ng pulis? Tinanong ko kung saan ka nakatira. Tinitigan siya ng bata ng ilang segundo tapos tumuro sa dulo ng eskinita. Hindi malayo. Isinilid ni Richard ang pitaka sa bulsa, inayos ang manggas at tumango sa kanya. Kung ganon, dalhin mo ko, sabi niya. Tingnan natin kung totoo ang kwento mo. At ganun na lang, lumingon siya at naglakad sa unahan. Sumunod si Richard. Nag-echo ang mga yabag nila habang lumalabas ng eskinita. Sabay ang ritmo. Walang nagsalita, pero hindi na mabigat ang katahimikan. May bago itong dala, ingat marahan pero totoo. Hindi inakala ni Richard na may makabuluhan siyang mahahanap matapos habulin ng isang magnanakaw sa New York. Pero ngayon, may kung anong nasa loob niya na gustong magpatuloy sa pagsunod. Hindi niya ipinaliwanag kung saan sila pupunta at hindi na rin nagtanong si Richard. Hindi na ulit. Sinundan niya ito sa lungsod, hinihila ng bagay na hindi niya maipangalan. Habang naglalakad sila, pinagmamasdan niya ang paraan ng paglakad ng bata. Tahimik, nakatutok, laging alerto. May dumaraan na mga tao na hindi man lang siya nililingon. Para sa kanila, isa lang siyang batang naka-hand-me-down na mabilis maglakad. Pero para kay Richard, hindi na siya basta mandurukot. May iba na siyang tingin sa kanya. Isang batang pasan, ang bigat na para sana sa mas matanda. Siguro doble ng edad niya o higit pa. Nag-iba ang tanawin habang naglalakad sila. Unti-unting nawala ang mga tore ng salamin na palitan ng lumang gusaling ladrilyo. Naging bitak-bitak at tabingi ang mga bangketa. Kinakalawang ang mga poste ng ilaw, puno ng graffiti. Napansin ni Richard ang mga detalye na karaniwan ay hindi niya pinapansin. Kung paano umiwas ang bata sa madudulas na takip ng utility, kung paano siya lumalapit sa pader, iniiwasan ang mga bukas na espasyo. Hindi lang siya naglalakad, nabubuhay siya. Ipinakikita niya kay Richard ang bersyon ng lungsod na hindi niya kailangang makita kailanman. Isang mundong mas kilala ng bata kaysa sa kakayanin niyang makilala. Tumawid sila sa malapad na kalsada kung saan kumapal ang hangin sa amoy ng gasolina at pritong pagkain. Nadaanan nila ang isang sari-sari store na may rehas sa bintana at kumikislap-kislap na neon sa itaas. Habang papasok sila ng papasok, lalo pang nalilito si Richard. Siya na laging ipinagmamalaki ang kontrol sa lahat. Ngayon ay parang dayuhan sa mundong ilang kanto lang ang layo mula sa kanya. Ang sapatos niyang dating kumikintab at malinis, ngayon ay gasgas na at maalikabok. Ang laylayan ng pantalon niya ay sumasayad na sa mga basa at putik. May ilang binatilyo ang nagkukumpulan malapit sa harapang hagdan ng isang lumang gusali. May isang tamad na may yakap-yakap na skateboard. At ang isa naman ay nagbuga ng usok sa mainit na hangin. Dumaan si Marilo,
sa kanila nang hindi humihinto, nakayuko. Mahigpit ang balikat na hindi sila sumipol, hindi sila tumawa, wala silang sinabi. Mas malakas pa sa kahit anong insulto ang katahimikang iyon at parang may malamig na gumapang sa batok ni Richard. Inakay niya siya papasok sa makitid na daanan sa pagitan ng dalawang gusaling ladrilyo. Sa isang iglap, naisip ni Richard kung tatangka na naman ba siyang tumakas. Pero huminto siya sa harap ng isang kupas na berdeng pinto. Sa mabilis na hila, binuksan niya ito at pumasok. Nagatubili si Richard. Madilim ang pasilyo sa loob, tanging isang nakalantad na bumbilya lang ang ilaw, kumikislap-kislap bawat ilang segundo. Mabigat ang hangin, amoy, lumang karpet, mamasamasang kahoy at init na walang labasan. Amoy, nakalimutan. Pumasok siya, makitid at bahagyang tabingi ang koridor. Habang naglalakad siya, may matandang babae ang sumilip mula sa isang pinto sa tabi. Sinipat siya sa siwang na may kadena, saka agad isinara ng walang imik. Walang numero ang mga unit. Mga kupas na sticker at simbolo lang ang naroon. May ilan nagsisipagbalat, may ilan sinulatan lang ng kamay. Umuungol ang lumang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatayo si Marilu sa tabi ng sirang elevator, halatang hindi na gumagana. Tumango siya ng bahagya patungo sa hagdanan. "Third floor," sabi niya ng simple. Unang beses siyang nagsalita mula ng eskinita. Kalma pero pudpod ang boses niya at kakaibang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Umakyat sila. Sa bawat hakbang, parang mas tumatanda ang gusali, mas maraming kupas sa dingding, mas bumibigat ang hangin. Pagsapit nila sa ikatlong palapag, umiiksi na ang hininga ni Richard. Hindi dahil wala siyang kondisyon, kundi dahil parang lipas at hindi nagalaw sa loob ng maraming taon ang atmosfera. Binuksan ni Marilu ang pintong may gusot na papel na bituin. Nakakulubot ang gilid dahil sa tagal at dikit ng tape. Sa loob, maputla ang ilaw, naninilaw sa liwanag na dumadaan sa kumot na ginawang kurtina. Napakaliit ng silid. Baka 3 hakbang lang ang lapad, mababa ang kisame, at may mga sulok na mansyado ng mga basang taglamig at nakakasakal na tag-init. May mabagal na umiikot na bentilador sa kanto, umuungol at tila tumitik-tik sa bawat ikot, parang pagod na tibok ng puso. Walang nakasabit na sining sa dingding, walang palamuti, buhay lang. May kutsyon na nakalatag direkta sa sahig. May mesa na nakatagilid, ang isang paa pinalitan ng bunton ng lumang magasin. At sa pinakamalayong kanto, isang babae ang nakasubsob sa luma at kupas na armchair. Noong una, inakala ni Richard na natutulog siya. Pero napansin niya ang kamay nito, halos gumagalaw, bahagyang nanginginig, mabagal at mababaw ang hinga, bahagyang nakabukas ang labi. Kumikinang ang balat sa pawis at dumidikit ang buhok sa noo sa basang kulot. Hindi siya mukhang payapa, mukha siyang tahimik ng hindi tama, parang sobrang still. Lumuhod si Marilu sa tabi ng nanay niya. Isinawsaw niya ang gusot na pamuna sa mangkok ng tubig at marahang idiniin sa mukha nito. Kilos iyon na hindi na kailangang pag-isipan. Walang drama, walang panic, reflex na lang mula sa paulit-ulit na paggawa. Ginawa na niya ito dati, maraming beses. Mas lumala siya simula kahapon, mahina niyang sabi, hindi tumitingala. Nagsimula ang lagnat at naubos ang gamot niya 3 araw na ang nakalipas. Lumapit si Richard, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Hindi ito mundo niya. Walang reception desk dito, walang doktor na tatawagin, walang malilinis na labi na may magagalang na bati. Sirang bentilador lang, halos ubos na bote ng Tylenol at isang plastik na supot ng botika na may resibo pang nakasiksik sa loob. Tumingin siya sa paligid at may mga napansin siyang hindi niya agad nakita. Bunton ng walang lamang lata ng sopas. Isang kalahating tasa ng instant noodles na hindi natapos. Isang kumot na maayos na nakatiklop sa sandalan ng upuan na parang ginamit.
maingat na binalik, ginamit ulit. Sa mesa, may maliit na kwaderno na nakabuklat, puno ng malalaking letra ang mga pahina, mga tala tungkol sa gamot, oras, sintomas. Totoo, lahat, hindi na lang kwento. Tahimik na kinalas ni Marilu ang itaas na butones ng blusa ng nanay niya at tumambad ang luma ng adhesive patch sa dibdib nito, kupas, tuyo at nakakulubot na ang gilid. May problema siya sa puso. Noong Pebrero, sabi ni Marilu, mababa ang tinig. Binigyan kami ng isang buwang supply ng mga patch na yan. Sabi nila makakatulong daw para ma-regulate ang tibok ng puso niya. Pero pagkatapos nun, kami na ang bahalang dumiskarte. Tumingala siya. Walang insurance, sobrang mahal. Walang galit sa boses niya, pagod lang, matatag na pagkatalo, tunog ng taong matagal nang hindi umaasang magiging patas ang mundo. Parang may bigat na kumapit sa dibdib ni Richard, mahigpit, mapilit. Hindi eksaktong guilt, pero halos ganun. Inabot niya ang phone sa loob ng jacket, nag-scroll sa contacts. Tatawag ako ng tutulong, sabi niya. Dadalin natin siya sa ospital. Biglang lumingon si Marilu, nanlalaki ang mata. Huwag, pakiusap, napakabilis niyang sabi. Ayaw niyang pumunta. Napatigil si Richard. Sabi niya hindi na namin kayang magdagdag ng utang, dagdag ni Marilu. Isang beses na nila kaming tinanggihan. Kumislap ang mga mata ni Richard. Tinanggihan kayo? Tumango siya. Nung isang buwan, hindi siya makahinga. 6 na oras kaming naghintay sa ER. Nang sa wakas ay nakita siya. Sinabi nilang magpatingin kami sa specialist. Wala kaming pera para sa upfront fee. Tumingin ulit si Marilu sa nanay niya. Binigyan lang nila kami ng Tylenol. Sabi mag-follow up daw sa primary care doctor. Mas lalo pang humina ang boses niya. Wala kaming ganun. Nakatayo si Richard, pilit inuunawa kung paano biglang lumiit ang espasyo sa paligid niya. Parang sumisikip ang mga pader. Bumababa ang kisame. Lahat ng makintab niyang desisyon, malalaking deal, mga solusyong pang-executive. Wala ni isa ang kasya rito. Hindi ito sitwasyong maaayos lang ng pera o estratehiya. Hindi ito tungkol sa panalo. Ito'y tungkol sa pagtitiis, sa pag-survive sa mundong matagal nang tumalikod sa kanila. At naroon siya, nakatayo sa gitna ng lahat, pinapanood ang isang batang babae na pasan ng bigat na mas mabigat pa kaysa kayang pasanin ng karamihan sa mga adultong kilala niya. Tapos umubo si Angelina. Tuyot at kalansing, natunog ang pumutok mula sa dibdib niya. Umigtad ang katawan niya ng isang beses at pagkatapos ay nanatiling walang galaw. Mabilis na yumuko si Marilu. Mama! Pabulong niya. Walang sagot, marahan niya itong inuga. Tapos muli mas madiin. Mama, gising! Nabasag ang boses niya habang sumisingit ang takot. Hindi nagatubili si Richard. Kumikilos na ang mga kamay niya, nakadikit ang telepono sa tainga. Kalma pero matatag ang boses niya habang ibinibigay ang detalye. Oo, medical emergency, babaeng nasa hustong gulang, walang malay, posibleng problema sa puso, pakipadala agad ng unit, ibinalik niya ang tawag at sumugod, pilit hinuhugot sa alaala ang natutuhan niya sa CPR class na kinuha niya taon na ang nakalipas. Mahigpit na hawak ni Marilu ang kamay ng nanay niya. Ginagawa niya to minsan, sabi niya, manipis at nanginginig ang boses, pero lagi siyang nagigising. Kailangan niyang magising. Dumukwang si Richard at marahang idiniin ang 2 daliri sa leeg ni Angelina. May pulso, mahina pero meron. Buhay pa siya, mahina niyang sabi. Papunta na sila. Sa malayo, unti-unting umangat ang tunog ng sirena, palakas ng palakas kada segundo. Hindi bumitaw si Marilu. Sobrang higpit ng kapit niya sa pulsuhan ng nanay niya na para bang ang paghawak niya ang magpapanatili rito sa mundo. At sa sandaling iyon, may gumalaw sa loob ni Richard. Hindi pagbagsak, hindi pagguho, kundi tahimik na pagwasak ng lahat ng akala niyang naiintindihan niya. Hindi ito tungkol sa numero o oras o panalo. Ito'y tungkol sa isang batang nakikiusap na may huminga lang. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon,
naunawaan ni Richard kung ano ang tunay na urgent. Hindi miss deadline, hindi pagbagsak ng stock, kundi ito, ang silid na ito, ang batang ito, yung babaeng ito, ang mabigat, nakakasakal na espasyong puno ng tira-tirang paraan para mabuhay. Hindi niya naramdaman ng kontrol, naramdaman niyang tao siya at kakaiba pero mas natakot siya roon kaysa sa kahit ano pang naranasan niya. Dumating ang ambulansya nang wala pang 6 na minuto. Pero para kay Marilu, parang mga oras yun. Sumayaw ang pulang ilaw sa mga kupas na pintura ng pader nang sumugod ang 2 paramedic, bit-bit ang gamit at stretcher. Ang isa, matangkad, may maayos na balbas, lumuhod sa tabi ni Angelina para tingnan ang vital signs. Ang isa pa'y naglabas ng mga kable mula sa medical na bag. Sumisigaw na bigyan siya ng espasyo. Umatras si Richard, hawak pa rin ang phone. Kahit sa puntong iyon, nakalimutan na niya kung bakit niya iyon hawak. Nakatayo siya sa kanto na parang lalaking hindi alam ang papel niya. Saksi, dayo, tagapagtanggol, mababaw ang hinga habang nanunood. Hindi pa rin bumibitaw si Marilu sa kamay ng nanay niya. Pakiusap, ingat po. Paulit-ulit niyang bulong. Pakiusap, huwag niyo siyang hayaang mamatay. Tumingala ang isang paramedic, lumambot ang mukha niya. Gagawin namin ang makakaya namin, sweetheart, sabi niya. Pero may tono ang boses niya, tono na kilala ni Richard mula sa maraming taon ng karanasan. Yung tunong ginagamit kapag nakita mo na ang pinakamasama kapag walang kasiguruhan. Inangat nila si Angelina sa stretcher, nabitawan ang braso niya sa gilid. Marahang isinalpak ni Marilu ang braso nito sa ilalim ng kumot. Nanginginig ang mga kamay niya. Sumunod si Richard habang maingat nilang binababa sa hagdan. Umuungol ang makitid na hagdanan sa ilalim ng bigat nila. Sobrang sikip ng bawat kanto, bawat hakbang ay pakikipagbuno. Pagdating sa pintuan sa ibaba, bumalik ang pagsabog ng ingay, sirena, kumikislap na ilaw at dagundong ng lungsod sa labas. Isinakay si Angelina sa likod ng ambulansya. Umakyat sana si Marilu, pero hinarangan siya ng isang medic, banayad ang kamay. Isa lang ang pwedeng sumabay, sabi nito. Tumingala siya kay Richard, tahimik, hindi sigurado. Nakikiusap ang mga mata. Hindi kumurap si Richard. Kasama ko siya, sabi niya sa kanila. Ako ang magsasama. Halika! Nakatayo siya at pinanood ang ambulansyang humarurot palayo. Unti-unting naglalaho ang pulang ilaw sa malayo. Pagkatapos, humarap siya kay Marilo. Nakapaa, nakatayo sa bitak-bitak na semento, nakatikom ang kamao, may bahid ng dumi at pag-aalala ang mukha. Tara, marahan niyang sabi. Binubuksan ang pinto ng kotse. Nag-atubili siya ng sandali. Tapos sumakay ng walang imik. Tahimik ang biyahe papuntang ospital. Pero hindi still. Umiikot ang lungsod sa paligid nila. Busina, kumikislap na ilaw, singaw ng steam mula sa mga vent sa kalsada. Sa loob ng kotse, tanging hinga ni Marilu ang maririnig, paiba-iba, alanganin. Nakatingin siya sa bintana, yakap ang sarili. Paminsan-minsan, bumubulong siya, halos hindi marinig. Pakiusap, mabuhay siya. Pakiusap, huwag niyo siyang kunin. Dumating sila sa emergency entrance ng Lenox Hill Hospital. Nauna na ron ang ambulansya. Sa loob, agad nakilala ng staff si Richard. Ilang sandali lang, lampas na sila sa waiting room at nasa hallway na sa labas ng trauma area. Dinala si Angelina sa likod ng mga sliding door. Sa kung saan, sa likod nito, may tunog ng mga makinang nagbibip. Inabutan ng nurse si Marilu ng bote ng tubig. Hinawakan niya pero hindi uminom. Mabilis na kinausap ni Richard ang lead nurse, nagbigay ng insurance information, katiyakan sa bayad, ginagawa ang lahat para mapabilis ang proseso. Pero kahit mabilis na, parang napakabagal pa rin. At nang tila kumakalma na ang lahat, pumasok sa koridor ang 2 opisyal ng NYPD. Inakay sila ng hospital security, walang mabasa sa mukha, matitigas ang ekspresyon. Ang isa mas matipuno, numinipis ang buhok, lumingalinga.
Tumapat ang tingin niya kay Richard. Mr. Peralta, tanong niya. Dahan-dahang lumingon si Richard. Oo, may nireport po kayo kanina tungkol sa nawawalang pitaka? Tumango siya. Na-review namin ang surveillance. Tugma ang description sa isang menor de edad na tumakbo mula sa lugar. Nandito kami para mag-follow up. Nanatiling nakatayo si Richard, ang ospital, ang sirena, ang batang nasa tabi niya, parang naghalo-halo at lumabo lahat. Tumiikot ang mundo, mabilis, sobrang bilis. Napag-usapan na yan, sabi ni Richard, kalmado pero may bigat ang huling tono. Ibinalik niya ang pitaka, wala namang kinuha, walang nasaktan. Hindi nagbago ang mukha ng mga pulis, patag at malamig pa rin ang tono nila. Sir, sagot ng mas matanda, kailangan ng proseso namin na mag-file ng report at tingnan kung may dati ng insidente na kinasasangkutan ang menor de edad. Napatigil si Marilu. Nanlaki ang mata niya at bahagya siyang umatras sa likod ni Richard, lumiit lalo ang maliit niyang katawan. Ibinalik ko na, mabilis niyang sabi. Alam niya, hindi ko sinasadya, hindi ko ibig. Dahan-dahang lumapit ang mas batang pulis. Ma'am, sabi niya, pilit ang salitang iyon sa bibig niya. Kailangan lang naming magtanong sa'yo ng ilang bagay. Sa downtown, routine lang to, makakauwi ka rin agad. Matatag na humakbang si Richard pasulong. Onse siya, sabi niya bakal ang tono. At ang nanay niya nakikipaglaban para mabuhay, niyan sa likod ng pintong yan. Kung magtatanong kayo, dito nyo gawin. Ngayon, nagpalitan ng tingin ng mga pulis. Sir, muling umpisang magsalita ang mas matanda, mas matigas na ang boses. May documentation kami, isang shoplifting warning, 2 buwan na ang nakalipas. East Harlem, may dahilan kaming maniwalang posible siyang sangkot sa ilang maliliit pang pagnanakaw dito sa lugar. Kailangan naming dalhin siya. Inabot ng mas matangkad na pulis ang posas na nakakabit sa sinturon niya. Napaatras si Marilu sa takot. Wag! Matalim na, sabi ni Richard. Pumutok ang salita sa hallway na parang kulog. Hindi niyo siya pupusasan. Huminto ang pulis. Sir, para yan sa kaligtasan niya at namin. Hindi siya banta. Balik sagot ni Richard. Wala siyang armas. Hindi siya delikado. Bata siya at kagagaling lang niyang makita ang nanay niyang bumagsak sa mga bisig niya. Bumagsak ang katahimikan, dahan-dahang ibinaba ng mas batang pulis ang posas. Kung ganon tumabi kayo, sabi ng mas matanda, kailangan pa rin naming i-escort siya. Nanginginig ang balikat ni Marilu, napadapo ang tingin niya sa mga pintuan ng ICU. Ayoko pong sumama, pabulong niya. Please, gusto ko lang manatili sa nanay ko. Tumingin si Richard sa kanya tapos muling humarap sa mga pulis. Ako ang pansamantalang guardian niya, sabi niya, na ikinagulat pa niya mismo nang lumabas sa bibig niya. Kung gusto niyong kasuhan ng tao, sige, mag-file kayo mamaya. Pero ngayon, dito siya. Hindi ganyan ang proseso, sir, matigas na sagot ng mas matandang pulis. E di humanap kayo ng paraan para gumana. Malamig at hindi kumukurap na tugon ni Richard. Sakto namang lumabas ang doktor mula sa ICU. Marumi ang scrubs niya, may hawak na clipboard, walang mabasa sa mukha. Mr. Peralta? Tanong niya. Stable siya sa ngayon, pero ililipat namin siya sa cardiac ICU. Kritikal ang susunod na mga oras. Kusang lumapit si Marilu para sumama pero hinarangan na naman siya ng pulis. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, umiyak lang siya, tahimik, yung iyak na walang tunog dahil wala nang lakas para humikbi. Lumipat ang tingin ni Richard mula sa bata papunta sa mga pulis. Hindi siya aalis, mahina pero matatag niyang sabi. Hindi hanggat hindi niya alam na ligtas ang nanay niya. Kung problema yon, arestuhin niyo na lang ako dahil sa obstruction. Pero kung lalapit pa kayo sa kanya, sisiguraduhin kong may mga kamera ang presinto niyo bago sumikat ang araw. Isang tibok ng katahimikan, tapos huminga ng malalim ang mas matandang pulis at umatras. Maghihintay kami, sabi niya halatang ayaw, pero hindi kami aalis. Mabuti, patag na sagot ni Richard. Dito lang kayo.
Inilapag niya ang kamay sa balikat ni Marilu. Bahagya siyang sumandal dito, umiiyak pa rin, pero may sandig na ngayon. Lumuhod si Richard sa tabi niya, pantay ang tingin. "Ligtas ka," marahan niyang sabi. "Hindi ka nila dinadala kung saan man. Huminga ka, okay? Nandito lang ako." Dahan-dahan siyang tumango, putol-putol pa rin ang hinga niya, pero kumakapit siya. Sa likod nila tuloy-tuloy ang mahinang beep ng mga makina sa ICU. Banayad na senyas na, sa ngayon, kumakapit pa rin ang buhay. At sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Richard na dayo siya rito. Hindi lang siya dumaraan, nasa gitna siya hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili niyang manatili. At doon niya naisip, binabago noon ang lahat. Malamig at sobrang liwanag ang hallway sa labas ng ICU. May mga upuang nakahanay sa dingding, matitigas, impersonal, yung tipong walang tunay na nakakapahinga. Kumikintab ang sahig sa sterile na ningning na parang baluti ng ospital. Pero mabigat ang hangin, hindi dahil sa alikabok o lumang panahon, kundi sa tahimik na pangambang bumabagsak kapag may hinihintay kang balitang wala kang kontrol. Umupo si Richard nang tuwid sa isa sa mga upuan, naninigas ang postura dahil sa nakasanayan, hindi dahil sa ginhawa. Nakadukot si Marilu, sa tabi niya yakap ang tuhod, nakapulupot ang mga braso sa sarili na parang panangga. Matagal na siyang hindi nagsasalita. Tuyo na ang luha niya, hindi dahil gumaan, kundi dahil ubos na ang katawan niya. Hindi awkward ang katahimikan sa pagitan nila. Nakabitin lang ito na para bang pareho nilang hawak ang oras sa dulo ng daliri. At baka nga ganon, sa loob ng ICU, nakahiga si Angelina na walang malay. Nakakabit ang katawan niya sa mga makinang humuhuni at kumikislap, sinasalo ang marupok niyang kondisyon. Hindi siya kamukha ng babaeng nakita ni Richard kanina, hindi na talaga. Pero napagtanto niya, hindi naman niya talaga nakita ang babae noon. Hindi ganito, hindi sa lente ng pag-ibig, pagkawala at pakikipaglaban. Ngayon, hindi na lang siya katawan sa silya. Nanay siya, isang babaeng naibaba sa mga vital signs at agarang panganib. Ang buhay niya ginawang mga numero at posibilidad ng gamot. Ipinaliwanag ng doktor ang lahat ng malinaw, pero halos walang aliw. Na-stabilize nila siya sa ngayon. Pero mas malala ang cardiac episode kaysa sa inaasahan. Kakailanganin niya ng ilang high-level na gamot para lang makaligtas hanggang umaga. At may isa sa mga gamot na yon na hindi pa aprobado sa US. Nasa trial phase pa sa Sweden. Maganda ang resulta pero experimental pa rin. Mahal pa rin at hindi makukuha sa normal na paraan. Hindi saklaw ng insurance, hindi para sa mga taong walang kapangyarihan o yaman. Para sa karamihan, dun na nagtatapos ang daan. Pinakinggan ni Richard ang mga detalye na nakapulupot ang mga braso sa dibdib, nakakuyom ang panga para hindi magsalita. Pero sa loob niya kumukulo ang galit, hindi sa doktor, hindi kahit sa ospital, sa sistema, sa kung gaano kadaling timbangin ang buhay laban sa gastos, timeline at approvals. Ngayon sa sobrang linis na hallway na iyon, may naramdaman siyang matagal nang nawala sa kanya. Kawalan ng magagawa. Hindi ito problemang kaya niyang negosyohin palabas. Hindi ito boardroom. Ito'y laban kung saan hindi sapat ang pera para ayusin ang lahat agad. Napatingin siya kay Marilu. Halos hindi abot ng mga paa nito ang sahig. Nakasalampak lang siya nakatitig sa unahan. Tapos mahina nagsalita siya. Kinakantahan niya ako dati. Sabi niya parang ibinabalik ang alaala na siya lang ang nakaririnig. Kahit pagod siya pagkatapos ng trabaho, laging pabulong na lulabay para di marinig ng mga kapitbahay. Hindi sumagot si Richard, tumango lang siya marahan, may mga bagay na hindi kailangang sagutin. Tumingala si Marilu sa kanya, may anino sa mga mata ng kung anong napakatanda. Isang bigat na hindi dapat pasan ng bata. Sa tingin mo alam niyang nandito ako? Tanong niya. Tiningnan ni Richard ang mga pintuan ng ICU tapos bumalik ang tingin niya sa bata.
"Oh," sabi niya. Sa tingin ko alam niya. May lumapit na nurse, nasa gitnang edad, kalmado, may clipboard sa kamay at may kumot na nakalawit sa isang braso. Tiningnan niya si Marilu nang may kabaitang sanay na pero totoo. "Iha, bakit hindi ka muna humiga sandali?" Mahinahong alok ng nurse, itinuturo ang padded na bangko. "Baka matagal pa bago tayo may malaman." Agad dumiling si Marilu. Kailangan gising ako kapag nagising siya. Tumango ang nurse ng bahagya, parang sanay na sa ganitong sagot. May tahimik na pagdamay ng taong nakakita na ng napakaraming pamilyang nakaupo sa eksaktong lugar na iyon. Lumingon siya kay Richard. "Kung may kailangan kayo, nasa family lounge lang sa dulo ng hallway. May telepono rin doon." Tumango si Richard ng tahimik, hindi pa rin siya gumalaw. Lumayo ang nurse, unti-unting naglaho ang tunog ng kanyang mga hakbang. Walang sabi-sabi, hinubad ni Richard ang jacket niya, maingat na tinupi at ipinatong sa balikat ni Marilu. Napapitlag siya sa gulat pero hindi niya itinulak palayo. Mabigat ang jacket, nakaaaliw. May amoy na malinis na kolon at kung anong hindi mahawakan, papel, balat, isang buhay na ginugol sa mga paliparan, conference room at power lunch. Mahigpit niya yung niyakap, ibinalot sa sarili na parang baluti. Sumandal si Richard sa upuan, ipinikit sandali ang mga mata. Pero bago pa man siya tuluyang umayos, ilang hakbang na ang isip niya sa unahan, mga tawag na naka-queue, mga pabor na bibilangin, mga numero na nagbubuo-buo na parang puzzle sa likod ng talukap. May kilala siya sa Geneva, mataas na contact sa pharma, isang lalaking may utang sa kanya, at isang lalaking may access sa klase ng gamutan na pangarap lang ng iba. Dumilat si Richard, tumayo, naglakad pababa sa koridor. Sterile at nakakadismaya ang lounge, mga plastik na upuan, isang vending machine na mahina ang ugong sa tabi ng pader. May beige na rotary phone na nakasabit, parang multo mula sa ibang dekada. Hindi niya iyon pinansin. Inilabas niya ang sarili niyang telepono at tumawag. Maikli ang usapan, diretso, eksakto, walang maliit na kwentuhan, walang kailangang panghikayat, hindi nag-atubili ang executive, maaaring ihanda ang private jet sa loob ng isang oras. At ang eksperimental na gamot, iyong hindi pa aprobado sa US, maihahatid sa New York bago magumaga. Mahal, walang insurance, mapanganib. Hindi kumurap si Richard. "Gawin mo," sabi niya, "ipasakay mo sa eroplano." Pagbalik niya, tulog na si Marilu o pilit na natutulog. Nakakulubot siya sa bangko, balot na balot sa jacket niya na parang kokun. Hawak pa rin niya ang bote ng tubig na ibinigay ng nurse, hindi man lang nabuksan. Hindi niya ginising. Umupo ulit si Richard sa tabi niya, mas malapit na ngayon at nakatitig sa mabagal na pag-usad ng pulang digital na numero sa taas ng nurses station. Sa katahimikan, may napansin siya sa bata na mas tumama kaysa sa lahat ng nangyari. Hindi lang siya takot, nakahanda siya. Parang ito, mga ospital, emergency, katahimikan, ang normal niya. Inaasahan niyang may masamang mangyayari. Inaasahan niyang may aalis. Inaasahan niyang babagsak ang sistema dahil palagi na lang siyang binibigo. At si Richard, na ngayon ay lubos ng mulat sa katotohanan iyon, alam niyang may pagpipilian siya. Patunayan na tama siya o patunayan na mali siya. Kaya nanatili siya buong gabi. Tumawag siya, nag-coordinate ng logistics, kinausap ang mga doktor, inayos ang emergency guardianship paperwork. Nakipag-ugnayan siya sa mga taong nasa matataas na posisyon, mga kaalyadong politiko, eksperto sa batas, mga koneksyong hindi niya natawagan sa loob ng mga taon. Tinulak niya ang red tape ng parang natural lang, galing ng taong itinayo ang buhay sa tuktok ng pyramid. At ni minsan, kahit ilang hakbang lang, hindi niya iniwan ang tabi niya. Nang gumalaw si Marilu, nandoon siya. Nang magtanong siya tungkol sa nanay niya, sinagot niya, totoo. At nang sa wakas, lumabas ang tanong na matagal niyang kinikimkim. Mawawala ba siya?
Hindi nagpaligoy si Richard, hindi siya nagbigay ng huwad na pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, "Hindi kung may magagawa ako." At sa unang pagkakataon, naniwala siya. Hindi dahil sa pera niya, hindi dahil sa mamahaling damit o kalmadong boses, kundi dahil nanatili siya. Dahil sa sterile, walang pusong hallway na yon, pinili niyang magmahal. Hindi para sa imahe, hindi para sa pride, kundi dahil may tunay ng tumutubo sa loob niya, isang bagay na tinatawag na pananagutan. Isang bagay na tinatawag na pag-ibig, may boses sa loob niya ang bumulong. Kung hindi mo ipaglalaban ang batang ito, ano pa ang saysay ng lahat ng tagumpay mo? At doon, sa katahimikan ng hating gabi, naunawaan ni Richard Peralta ang katotohanang matagal nang nakalulusot sa kanya. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera, mga taong hindi nito kayang palitan, at mga pangakong hindi dapat binibitawan, maliban na lang kung handa kang sunugin ang lahat para tuparin ang mga iyon. Eksaktong 3:17 ng umaga, tumunog ang telepono sa nurse's station. Binasag ng tunog ang katahimikan na parang bintanang nabitak sa bigat ng presyon. Biglang umupo si Richard ng tuwid, ang kamay halos nasa braso pa rin ni Marilu, na para bang ang paglapit niya rito ay makakaprotekta laban sa anumang paparating. Sinagot ng nurse ang tawag. Sumulyap siya kay Richard bago pa man ibaba ang telepono. "Mr. Peralta," mahinahon niyang sabi, "kailangan po kayo sa ICU urgent." Agad tumayo si Richard. Bumibilis ang tibok ng puso. Inilapag niya ang kamay sa balikat ni Marilu. "Dito ka lang," sabi niya, patag, pilit ang boses. Pero gising na siya, nanlalaki ang mata sa takot. Umupo siya ng sobrang bilis, muntik pang mawalan ng balanse. "Nanay ko ba?" hingal niyang tanong. Dumulas pababa ang jacket mula sa braso niya, hindi sumagot ang nurse. Sa halip, isang linya lang ang sinabi niya, "Sumama kayo sa akin." At sapat na yon, alam na nila. Iba na ang hitsura ng hallway ngayon. Mas maliwanag, mas malamig. Parang naramdaman ng mismong ospital ang tensyon at hinubad ang maskara nitong init. Bawat hakbang papunta sa intensive care unit ay mas mabigat. Humigpit ang dibdib ni Richard. Hinarap na niya ang mga corporate disaster, hostile takeover, bilyong legal threat. Pero ito, hindi ito negosyo. Ito ay buhay. Hilaw, agarang nangyayari, marupok, walang kontrata, walang delay, walang oras. Nakaabang na ang lead doctor, basa ng pawis ang scrubs, may tablet sa isang kamay, at bakas ang pag-aalala sa bawat guhit ng mukha niya. Nagkaka-cardiac distress siya, mabilis niyang sabi, putol-putol, apurahan ng tono. "Ginawa na namin ang lahat ayon sa dapat," sabi ng doktor. Matatag, pero mabigat ang boses. Patuloy na lumalala ang ritmo ng puso niya. Bumaba ang oxygen levels niya. Papunta na siya sa respiratory failure. Sa tabi ni Richard, biglang napasinghap si Marilu, napigil ang hinga sa lalamunan. Hindi nag-isip si Richard, iniabot niya ang kamay at hinawakan ang kamay ng bata. Malamig iyon, nanginginig. "Nasa sangandaan na tayo," patuloy ng doktor. "Pwede nating panoorin na unti-unti siyang mawala o susubok tayo ng kalkuladong panganib." Sumulyap siya sa tablet. "Yung gamot na ipinadala mo, Stellenex, dumating 1 oras na ang nakalipas. Nasa amin na." Huminto siya sandali, parang hinahayaan munang tumimbang ang susunod na sasabihin. Pero hindi pa ito aprobado para sa emergency cardiac use dito sa United States. At hindi pa ito na ibibigay sa pasyenteng nasa kondisyon ng nanay mo. Tumingin siya ng tuwid kay Richard. "Kapag ginamit natin ito, kailangan nating patigilin muna ang puso niya saglit. Pagkatapos ay i-restart ito sa kontroladong paraan para magkaroon ng pagkakataon ng compound na kumapit." Sobrang delikado nito sa ganong kaso, pero kung wala ito, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangang tapusin pa. Humaba ang katahimikan sa hallway na parang kable na masyadong hinihila.
Tinapik ng doktor ang screen, iniharap kay Richard. Isang consent form ang kumislap, mga linya at kahon, legal na salita at digital na field. Isang pirma ang pagitan ng buhay at pananagutan. Wala siyang malay, dagdag ng doktor. Ikaw ang emergency proxy niya, hindi gagalaw ang ospital kung wala kang nakasulat na pahintulot. Tinitigan ni Richard ang screen, nakahover ang kamay niya sa stylus at hindi gumalaw, tapos bumasag sa katahimikan ang boses ni Marilu. Teka, pabulong niya, lumapit ng bahagya. Kung yun na lang ang opsyon, bakit ka nag-aalangan? Tumingin siya kay Richard, hindi nanunumbat, kundi nakikiusap. Malalaki ang mata, pula ang gilid, puno ng hilaw na paniniwala. Tumingin si Richard pabalik, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, wala siyang handang sagot. Buhay niya'y itinayo sa pagdedesisyon, sa pagiging sure sa gagawin. Kaya niyang bumili ng access, mag-ikot ng pulisya, yumuko ang mga sistema. Pero ito, kapag pumalya, siya ang may dala, si Marilu ang mabubuhay kasama ang pagkawala, at siya ang mabubuhay kasama ng pinili. Nakita ko na to, mahina niyang sabi, halos hininga na lang. May mga taong humahawak sa desperadong solusyon at minsan, bumabalik iyon sa kanila. Hindi na siya nakikipag-usap sa bata, sa sarili niya na siya nakikipag-usap, sa bersyon niyang takot mawalan ng kontrol, takot magkamali. Nabasag ang boses ni Marilu nang magsalita siya ulit. Ayaw niyang pumunta rito, marahan niyang sabi. Alam niyang hindi namin kaya. Sinabi niyang magpakatatag ako. Sinabi niyang humanap ako ng paraan. Nanginig ang labi niya. Matagal na siyang tumigil sa paghingi ng tulong. Sa tingin ko hindi na siya naniwalang may taong magmamalasakit para subukan. Pero nakita kita. Nabitin ang boses. Sabi mo may chance kami. Sabi mo susubukan natin lahat. Pakiusap, huwag kang sumuko ngayon. May gumalaw ng malalim sa loob ni Richard. Matalim, hindi mapipigilan. Hindi hiya, hindi takot. Mas mabigat pa ang bigat ng tiwala niya. Tiningnan niya ang bata, batang minsang nagnakaw ng pitaka niya. At ngayon, parang may ninakaw pang mas malaki. Ang katiyakan niya, ang hangganan niya, ang paglayo niya sa mundo ng iba. At kapalit, may itinanim ito sa loob niya na bago, delikado, totoo. Hindi eksaktong pag-ibig ng ama, hindi pa. Pero pag-ibig pa rin, magulo, biglaan, hindi matatakasan. Bumalik siya sa tablet, tinitigan siya ng digital na guhit sa pagitan ng panganib at pag-asa. Dahan-dahan sinadya, kinuha niya ang stylus at pumirma. Hindi na naghintay ang doktor. Tumalikod siya, sumisigaw na ng mga utos sa hallway. Ihanda ang defibrillator, simulan ang cooling protocol, kilos na tayo. Humarap si Richard kay Marilu. Nanginginig pa rin siya, nakatitig ng mabangis sa mga pinto habang nagmamadali ang mga nurse at technician na parang naka-auto lahat ng kilos. Lumapit ang isa sa kanila ng marahan. Gusto mo ba siyang makita bago tayo magsimula? Tumango si Marilu. Inakay siya papunta sa salaming bintana sa labas ng pulang safety line kung saan dapat huminto ang pamilya. Sumunod si Richard, malapit parang bantay, nakakuyom ang kamao sa tagiliran. Nakahiga si Angelina na walang galaw, maputla sa ilalim ng puting kumot. Umaangat ang dibdib niya sa mabagal, mekanikal na galaw. Paiba-iba ang beep ng mga monitor. Ang ritmo ng puso niya, putol-putol na alingaw-ngaw ng buhay, sumasayaw ng delikado sa screen. Idinikit ni Marilu ang noo sa salamin. Lumaban ka please, pabulong niya. Lumaban ka para sa akin, kahit isang beses pa. At nagsimula na ang proseso. Sa loob ng ICU, kumilos ang team. Sinimulan nila ang hypothermia protocol. Pinapalamig ang core temperature ni Angelina para mabawasan ang internal damage. Sinukat ang bawat segundo na parang operasyon. 3, 2, 1. Simulan ang arrest. Nag-flatline ang monitor. Tumunog ang matinis na tono sa buong silid. Kumapit si Richard sa windowsill nang sobrang higpit, namuti ang mga buko.
Lumuluhod si Marilu, tinakpan ng tainga, bumuhos na ngayon ng luha, malaya, walang pigil. Ibigay ang Stellenex, sigaw ng doktor. Ihanda ang countdown para sa reactivation. Lumipas ang mga segundo na parang kumakapal ang grabidad. Mabagal, nakakasakal. Kumilos ang ICU team na parang mga mananayaw sa tahimik pero nakakatakot na koreografiya. Bawat galaw, praktisado, kontrolado, eksakto, pero sa labas ng salamin, tumigil ang oras, dumating ang sandali. Clear! Sigaw ng cardiologist at dumampi ang mga paddle ng defibrillator sa dibdib ni Angelina. Unang kuryente, walang pagbabago. Ulit, ikalawang jolt, umindayog ang matinis na tunog sa monitor, parang nag-aalinlangan. Isa pa! Ikatlong beses, kumikislap-kislap ang monitor tapos nag-beep, mahina, hindi regular pero malinaw na naroon. May pulso, sigaw ng isang nurse. Tumataas ang BP, kumakalma ang ritmo, gumaganda ang oxygen levels. Biglang nagkilos ang buong silid, tulad ng ipo-ipo ng kontroladong pagmamadali. Pero ngayon, pag-asa na ang nagtutulak sa kanila, hindi desperasyon. Huminga si Richard ng malalim, isang hiningang hindi niya na malayang matagal na niyang pinipigil. Sa tabi niya lumuhod si Marilu, magkapatong ang mga kamay sa bibig, nanginginig ang buong katawan sa tahimik na hikbi. 20 minuto ang lumipas bago lumabas ang doktor, basang-basa ng pawis, pagod ang mga mata pero matatag. Hindi pa siya ligtas, maingat niyang sabi. Pero tumutugon siya. Gumana ang gamot, binigyan kami nito ng oras. Baka higit pa roon. Tumingin si Richard kay Marilu. Tumingala siya sa kanya, magaang mata pero kumikislap sa isang marupok na bagay. Pag-asa. Hindi nagsalita si Richard. Sa halip iniunat niya ang braso. Hinawakan iyon ni Marilu at sabay silang tumayo sa artificial na liwanag ng hallway. 2 buhay na hindi na maibabalik sa dati. Baka 3. Sa labas, nagigising na ang lungsod. Dahan-dahang sumilip ang madaling araw sa mga bintana ng ICU, sa mga manipis na sinag ng liwanag, humahaplos sa makintab na tile na parang mga daliring nag-aalangan bago dumampi. Tumutunog ang busina, umuugong ang mga bus. Nagsisimula na naman ang arawang dagundong ng Manhattan. Pero sa tahimik na sulok na ito ng Lenox Hill, mas mabagal ang mundo, mas banayad. Tuloy-tuloy ang pulso ng mga makina, umaalingaw-ngaw ang beep ng mga monitor na may ritmo at kahulugan. Nakahiga si Angelina, tahimik pa rin. Umaangat at bumababa ang dibdib niya kasabay ng mga makina, nakabalot pa rin ang katawan sa katahimikan. Ipinaliwanag ng mga doktor, wala pa munang galaw, normal lang. Nagre-recover ang katawan niya, ginawa na ng gamot ang kaya nito, muli nitong sinindihan ng apoy. Ngayon, nasa kanya na kung maipagpapatuloy niya iyon. Naupo si Richard sa malapit, hindi pa lubos na relax, pero hindi na rin sinasakal ng panik. Naghalo-halo ang mga oras, mga tawag, update mula sa doktor, mapait na kape at mahahabang sandaling pinapanood niya si Marilu na natutulog na nakapulupot sa upuan. Binabantayan ng espasyo niyang parang sanay siyang pwedeng agawin ng mundo ang anumang mahalaga kapag napabayaan niyang bumaba ang bantay. Hindi na siya umiyak ulit, hindi mula nang ang mahaba at patag na tunog sa monitor ay bumalik sa tibok ng puso. Pero mas malakas, magsalita ngayon ang katahimikan niya. Hindi ito dalamhati, ito'y paghahanda, kilalang kilala iyon ni Richard. Yung katahimikan ng paghihintay, yung katahimikang nagtuturo sa'yo na huwag agad magtiwala sa mabuting balita. Isang mahinang katok sa salamin ang bumasag sa tensyon. Isang nurse, mas kalmado na ang mukha niya ngayon, lumambot ang mga guhit dahil sa maingat na optimismo. Gising na siya, sabi niya. Pwede kayong pumasok, sandali lang. Nakatayo na si Marilu bago pa niya matapos ang pangungusap. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Nakapaang mabilis, naglakad siya sa koridor at pumasok sa silid. Sumunod si Richard sa malayo, tahimik na tumigil sa may pinto.
Ayaw niyang gambalayin ito. Dilat ang mga mata ni Angelina, pagod, malabo pero buhay. Nang masilayan nila ang mukha ng anak niya, may sandaling paghinto, isang kisap pagkalito tapos pagkilala. Tinamaan si Marilu na parang alon. "Mama," pabulong niya, nababasag ang boses sa salita. "Mama, bumalik ka?" Hindi makapagsalita si Angelina. Tahimik siya dahil sa breathing tube, pero bahagyang bumuka ang labi niya at gumalaw ng mahina ang mga daliri sa ilalim ng kumot. Sumugod si Marilu papalapit pero maingat. Iniingatan ang bawat wire, bawat sensor. Hinawakan niya ang kamay ng nanay niya gamit ang dalawang kamay, mahigpit ang kapit. "Akala ko na wala kita," sabi niya. Tumutulo ang luha ng tahimik. "Hindi ko alam ang gagawin ko pero tinulungan niya ako, si Mr. Richard. Nanatili siya. Siya ang nakahanap ng gamot. Bahagya siyang lumingon sapat lang para sumulyap pabalik, para siguraduhing nandun pa rin siya. Totoo pa rin." Tumango si Richard ng maliit, wala nang iba. Hindi pa tama ang mga salita. Lumipat ang tingin ni Angelina sa kanya. Mabagal, malabo, pero nakikita siya. Walang salita. Walang engranding reaksyon. Isang kisap lang sa mata, banayad, marupok na bagay na dumaan sa pagitan nila na parang sinulid na hinigpitan. Tapos muling pumikit ang mga mata niya. Hindi bumitaw ang mga daliri niya, pero lumuwag ang kapit. Lumapit ang nurse ng maingat. "Kailangan na niyang magpahinga," mahina niyang sabi. Yung sandaling yon, ibinigay na niya ang lahat ng lakas niya. Tumango si Marilu. Hinagkan niya ang noo ng nanay niya, tapos dahan-dahang umatras. Nanginginig ang mga daliri habang bumibitaw. Sumunod siya kay Richard palabas sa hallway. Paglabas, huminto siya. Tahimik siyang umupo sa bangko, niyakap ang tuhod, nagkulong sa sarili sa paraan ng mga batang gustong protektahan ang isang bagay sa loob nila. Umupo si Richard sa tabi niya. Hindi niya minadaling punuin ang katahimikan. Alam niyang mahalaga ang katahimikang ito. Hindi ito hungkag. Sagrado ito. Sa wakas, nagsalita siya. Nakita ka niya, mahina niyang sabi. Alam niyang nandito ka. Tumango si Marilu, maliit, matigas. May hawak na sobrang bigat sa loob niya. Pero hindi pa siya magaling, sabi niya. Hindi kumontra si Richard. Tumango lang din siya. Dahil minsan, ang pinakatapat na masasabi mo sa harap ng hindi tiyak na bukas ay wala munang sasabihin. Hindi, sa wakas ay sabi ni Richard matapos ang mahabang katahimikan. Pero buhay siya. Wala mo na silang sinabi pa. Pareho silang nakaupo sa katahimikan, nakatitig sa bahagi ng hallway papabalik sa ICU. Ang parehong hallway na ilang oras lang ang nakalipas ay parang gilid ng bangin. Ilang minuto ang lumipas bago lumapit ang isang batang doktor. May clipboard na nakasingit sa ilalim ng isang braso. Pagod ang mukha niya, halatang 2 araw nang walang tulog. Nagpakilala siya bilang si Dr. Gomez, kalmado at sanay ang boses, yung tunong ginagamit kapag maghahatid ka ng balitang kailangang marahang tumama, kahit gaano kabigat. Gumana ang gamot, panimula niya. Na-stabilize ang puso niya at maganda ang tugon ng mga organ niya. Panalo yon, malaking panalo. Pero bahagyang dumilim ang mga mata niya habang nagpapatuloy. Nag-run kami ng neurological assessments kaninang umaga. Sa ngayon, wala siyang ipinapakitang response mula baywang pababa. Biglang napatingala si Marilu. "Ano ang ibig sabihin nun?" tanong niya, napakahigpit ng boses. "Pwede pang pansamantala," maingat na sabi ni Dr. Gomez. "Baka nasa shock lang ang mga ugat niya. Nangyayari yun, pero nag-aalala rin kami na baka may pinsala sa spine, posibleng mula sa episode mismo o dahil sa lagnat. Magpapa-full imaging kami. Sa ngayon, seryoso naming ituturing ito, pero hindi tayo sumusuko. Hindi umiyak si Marilu, hindi ngayon. Napuno ang mga mata niya, oo, pero kinurap niya iyon pabalik, lumunok ng mariin, kumuyom ang Parang sinisikap niyang saluhin ng tama nang hindi bumabagsak. "Hindi na siya makakalakad?" tanong niya. "Hindi pa natin alam," marahang ulit ni Dr. Gomez.
Maghihilom ito sa paglipas ng panahon. Kakailanganin niya ng therapy, tuloy-tuloy na suporta. Kakailanganin niya ng tulong, mas higit pa kaysa sa naranasan niya noon. At doon nila napagtanto na hindi lang ang diagnosis ang mabigat, kundi ang ibig sabihin nito na ang pag-survive ay simula pa lang, na hindi pa tapos ang laban. Nag-iba lang ang anyo nito. Pag-alis ng doktor, walang nagsalita kina Richard at Marilu. Nanatiling tahimik si Marilu. Nanginginig ang maliliit niyang balikat pero ayaw bumigay. Nakasuntok ang mga kamay niya sa kandungan. Tapos, hinugot ni Richard mula sa bulsa ng coat niya ang isang manipis na notepad. May inaayos na ako, sabi niya. May rehabilitation facility sa Westchester. Tahimik, pribado. Tumatanggap sila ng mga espesyal na kaso. Ilang tao lang nang sabay-sabay. Nakabook na siya ng pwesto. Tumingala si Marilu, litong-lito. Pero hindi namin kaya yon. Huwag mo nang isipin yon, simple ni Richard. Nag-atubili si Marilu, tapos halos pabulong na ang boses niya. Paano pagkatapos nun? Saan na kami pupunta? Wala na yung building namin, tinabingan na nila ng plywood. Wala man lang kaming damit kung hindi na makapagtrabaho si Mama. Nabitin ang boses niya, puno ng napakaraming katotohanang mabigat. Paano na kami mabubuhay? Napatingin si Richard sa sahig, tapos dahan-dahan sinalubong niya ang tingin niya. Yun ang gusto kong itanong sa nanay mo, maingat niyang sabi. Pero kung papayag siya, gusto kong tumulong, hindi lang sa ospital. Huminto siya sandali, saka idinugtong, may lugar ako, sa totoo lang, sobra. At halos buong buhay ko, gumagawa ako ng mga bagay para sa mga taong meron na ng lahat. Baka panahon na gumawa ako ng bagay para sa taong talagang nangangailangan. Hindi agad sumagot si Marilu. Tinitigan lang niya siya, talagang tinitigan. Tapos walang salita, iniabot niya ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Richard. Hindi dahil sa pasasalamat, hindi dahil may hinihingi, kundi dahil may koneksyon. Tahimik, totoo, matibay, at matagal silang nanatiling ganon. 2 taong ilang araw pa lang ang nakalipas ay hindi magkakilala. Ngayon ay nakatali na sa bagay na mas malalim pa kaysa tsamba. Isang pinagsaluhang labanan, isang pinagsaluhang pagkawala, at marahil simula ng pinagsaluhang kinabukasan. Sa kung saan sa likod ng salamin, kawad at mga makinang humuhuni, natutulog si Angelina. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang pagbabagong nangyari sa paligid niya, kung paanong isang estranghero ang tumulong baguhin ang wakas, kung paanong tumanggi ang anak niyang sumuko, at kung paanong isang pagpili na isinilang mula sa awa, hindi obligasyon, ay malapit nang humubog muli sa buhay nilang tatlo. Sa ospital, iba ang tunog ng katahimikan, hindi hungkag, kundi puno ng hinga, ng mga dasal, ng paghihintay, puno ng pagbabago. Dahan-dahang umusad ang van sa mahabang driveway na napapalibutan ng mga puno papunta sa bahay ni Richard. Humihimig ang gulong sa graba, iniuunat ng liwanag ng umaga ang mga anino sa hagdan ng bahay na minsang parang masyadong malaki para sa isang tao. Pero ngayon, sa kung anong paraan, tila hindi na sapat ang laki. Nakaupo ng tuwid si Angelina sa likod. Mahigpit ang pagkakatupi ng mga kamay niya sa kandungan. Pagod pero gising ang diwa. Nasa tabi niya ang wheelchair, makintab may nakatiklop na kumot na maayos na nakapatong sa likuran. Naupo si Marilu nang malapit palipat-lipat ang tingin sa mukha ng nanay niya at sa tahimik na silweta ni Richard sa unahan. Walang nagsalita, hindi na kailangan, may sarili ng seremonya ang sandali. Pagbukas ng pinto, unang bumaba si Marilu. Kumikilos siya ng may kumpiyansa, dahan-dahan at maingat na ibinaba ang wheelchair sa rampi. Hindi dahil may nagturo, kundi dahil alam niya kung paano mag-alaga. Naghintay si Richard sa pintuan, hindi nagmamadali, hindi naguutos. Binuksan lang niya ng maluwang ang pinto, tahimik, hindi kumikilos. Matatag! Tumingala si Angelina sa bahay sa harap niya. Sa matatayog na pinto, mahahabang bintana, tahimik na bakuran, at kahit kaunti lang ang mabasa sa mukha niya,
Lahat ay sinasabi ng mga mata niya, mga pader na batong kulay krema, matataas na bintanang arko, mga rehas na bakal na may ukit. Elegante, pero hindi kailanman mapagpasikat. Ito ang klasing bahay na tahimik ginamit ang yaman, may layunin. Hindi para magpasikat, kundi para magkubli. Kumurap si Angelina isang beses tapos muli may kisap ng hindi makapaniwala sa pagod niyang mukha. Hindi pwedeng dito tayo titira, bulong niya, magaspang ang boses, pudpod sa gamot at mga araw ng hirap. Tumango si Richard ng maliit. Bahay, simpleng sabi niya, hanggat gusto nyo. Sa loob may bahagyang amoy ng lemon oil at lumang kahoy. Malinis, may buhay, matatag, bumungad ang foyer sa malapad na pasilyong puno ng malambot na natural na liwanag. Bumati ang isang nurse nang banayad at kinuha ang medical bag ni Angelina. May isa pang staff ang nagtulak ng trolley ng mga kailangan papunta sa guest suite na ipinahanda ni Richard kagabi. Mababang kama, banyong madaling gamitin, sinag ng araw na bumubuhos mula sa malalaking bintanang nakaharap sa timog. Pero hindi iyon ang tinitingnan ni Angelina. Nakatutok ang mga mata niya kay Marilu, tapos kay Richard. Hindi mabasa ang ekspresyon niya. Nang gabing iyon, tahimik ang hapunan. Hindi awkward, kundi hindi pasanay. Parang 3 taong sinusubukang alamin kung paano maghati sa iisang hangin. Ang dining room na dati umaalingaw-ngaw sa kawalan, ngayon ay pinuno ng marahang kalansing ng kubyertos at bulong ng mga napkin na binubuklat. Kaunti lang ang kinain ni Angelina, hindi sa pagiging matigas ang ulo, kundi sa sobrang pagod. Si Marilu naman, mas madaldal kaysa dati. Binanggit niya ang sopas. Nagtanong tungkol sa hardin na nakita niya sa bintana. Nagtaka ng malakas kung pwede ba siyang tumulong magtanim ng bulaklak pagdating ng tagsibol. Sumagot si Richard ng matiyaga, marahan, pero sa pagitan nila ni Angelina may nananatiling hindi nabibigkas. Respeto, pero may distansya. Kinaway ni Angelina ang alok na tulong sa pag-aayos ng wheelchair niya. Ipinilit na siya ang magbuhos ng tubig. At noong tumayo si Richard para punuin ulit ang baso niya, tinaas niya ang kamay. Malambot pero matatag. Kaya ko. Tahimik na umupo si Richard. Nang gabing iyon, nang humupa na ang ingay ng bahay at natulungan na si Angelina papuntang kama, nanatili si Richard sa study niya. Malambot ang ilaw ng desk lamp na bumuhos sa mga papeles na hindi niya binabasa. Nasa ibang lugar ang isip niya, umiikot sa bagong buhay na ito, sa di inaasahang ugnayan sa 2 taong hindi kailanman lumitaw sa mga plano niya. Pero ngayon ay tila mas mahalaga pa kaysa sa sinumang nakasanayan niya. Doon niya narinig ang maliliit na yapak, si Marilu. Sumilip siya sa pinto. Nakapajamas, may hawak na baso ng gatas. Mukha siyang maliit sa harap ng madilim na pader na kahoy. Pwede ba kung umupo? Tanong niya. Itinuro ni Richard ang armchair sa tapat niya. Umakyat siya roon, isinuksok ang mga paa sa ilalim niya. Maingat na hawak ang baso. May gusto akong sabihin, sabi niya, mababa at matatag ang boses. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil kailangan kong gawin. Naghintay si Richard. Pasensya na sa pagnanakaw ko sa iyo, sabi niya. Talagang pasensya na. Hindi lang dahil mali yon, kundi dahil hindi mo yon deserve. Naglalakad ka lang. Tapos kinuha ko sa iyo na parang wala kang halaga. Higpit ang lalamunan niya pero nagpatuloy siya. Hindi kita nakita bilang tao. Solusyon lang. Paraan para makatakas. Huminto siya naghahanap ng tamang salita. Akala ko kapag nakuha ko ang pera, maayos ko ang lahat. Maililigtas si Mama, gaganda ang buhay. Pero hindi ko inisip kung anong kapalit nito sa ibang tao. Tumingin siya kay Richard, basa ang mata pero tapat. At tinulungan mo pa rin kami, hindi ka nagkaso, hindi mo ko tinuring na basura. Nanatili ka. Niligtas mo siya, niligtas mo kami. Bahagyang yumuko si Richard, nakapatong ang siko sa tuhod. Marilu, mahina pero siguradong sabi niya,
May mga bilyonaryo nang nagnakaw sa akin gamit ang kontrata, abogado at pakikipagkamay. Wala ni isa sa kanila ang humingi ng tawad. Ikaw, humingi ka. At mas mahalaga yon kaysa iniisip mo. Sinuri ni Marilu ang mukha niya. May tanong sa likod ng mga mata niya. Pinagkakatiwalaan mo pa rin ako? Oo, sabi ni Richard. Ngayon, oo. Kasi ang tiwala hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol yon sa ginagawa mo pagkatapos ng pagkakamali. Dahan-dahang tumango si Marilu. Gusto kong maging taong ipagmamalaki mo. Ngumiti si Richard, hindi malaki, hindi maliwanag, kundi tahimik at totoo. Yung ngiting may bigat. Ipinagmamalaki na kita, sabi niya. Mas matapang ka sa isang linggo kaysa sa karamihan sa buong buhay nila. Dumating ang umaga ng marahan, gininto ang liwanag ang sumala sa manipis na kurtina, pinapalambot ang bawat sulok ng guest room. Nakaupo si Angelina sa tabi ng bintana, nakabalot sa shawl, pinapanood ang hangin na kumakaluskos sa hardin sa labas. Payapa, mulat, nagre-recover pa rin. Pumasok si Richard, may bit-bit na 2 tasa ng tsaa, nag-atubili siya bago inilapag ang isa sa tabi niya. Tumango si Angelina ng pasalamat sa siya sinenyasan na umupo. Maya-maya, tahimik lang silang dalawa. Umuugoy ang mga puno sa katahimikan. Pagkatapos, nilinis ni Angelina ang lalamunan niya, mababa at tila malayo ang boses. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa hardin, nagsalita siya. Dati akong nagdarasal, sabi niya. Gabi-gabi, minsan ng malakas, minsan sa puso lang. Hindi para sa himala. Alam kong hindi ganon kadali. Kaunting liwanag lang, mahina at banayad na sabi ni Angelina, isang sandali ng kabaitan. Yun lang ang hiningi ko, hindi himala, kundi kahit ano lang, kahit ano. Kalmado na ang boses niya ngayon, hindi basag, matatag lang. Pero pagtagal, dagdag niya, nakatitig pa rin sa hardin. Tumigil na rin akong humingi. Hindi ko inakalang may nakikinig pa. Tapos humarap siya kay Richard. Mababa ang boses pero hindi nanginginig. Pero pagkatapos, dumating ka. Bahagya siyang ngumiti. Alam ko baka tunog katawa-tawa yan para sa tulad mo. Isang taong nabubuhay sa numero, deal at malamig na facts. Pero para sa akin, ikaw yung ipinagdasal ko nang hindi ko man lang alam kung anong hinihiling ko. Ikaw yung sagot na hindi ko inakalang pwedeng umiral. Sinubukan ni Richard na gawing magaan, may munting tawa na nakawala sa kanya. Pero itinaas ni Angelina ang kamay. Huwag, malumanay niyang sabi. Hayaan mo akong sabihin. Hindi mo lang ako pinanatiling buhay. Binalik mo ang pag-asa ng anak ko. Tumingin siya sa kanya ngayon, malinaw. At hindi ko alam kung paano kita mababayaran para doon. Sa tingin ko, hindi ko kailanman kaya, pero dadalhin ko yon. Araw-araw na magigising ako, humigpit ang lalamunan ni Richard. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya inabot niya ang kamay ni Angelina sa ibabaw ng maliit na mesa. Marahan niyang tinakpan ng palad niya ang kamay nito. Hindi bumitaw si Angelina. Pinayagan niyang manatili iyon. Kinahapunan may sandaling nangyari na walang nagplano, pero walang makakalimot. Dinikit ni Marilu ang isang papel sa ref, isang drawing. Simple, hindi pantay ang linya, matingkad ang kulay. 3 stick figure, isa nasa wheelchair, malaki ang ngiti. Isa kulot ang buhok, may hawak na bulaklak. At isa matangkad na figura sa asul na suite. Nakatayo sa pagitan nila. Sa ibabaw nito, sa nanginginig na sulat kamay, bahay. Natagpuan iyon ni Richard ng mag-isa. Matagal siyang nakatayo roon, nakatitig lang. Walang sinabi, hindi niya inalis ang papel. Bahagyang kumirot ang mata niya, mainit. Kahit kaunti lang, pero sapat. Ang salitang iyon, bahay, bumigat at tumimo sa loob niya. Sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, hindi na parang sobrang laki ang bahay. Hindi na malamig, hindi na hungkag, mainit na ito, may buhay, may laman. At dahan-dahan may nagsimulang tumubo roon. Bagay na hindi inaasahan, bagay na totoo. Baka nga bagay na kahawig ng pamilya, nagkaroon ng sariling ritmo ang mga umaga.
Hindi pa eksaktong routine pero halos ganun na. Bandang alas 8, itinutulak si Angelina papunta sa sunroom. Nakadamit ng malalambot na kulay. Maayos ang buhok. Si Marilu ang laging gumagawa, laging seryoso sa bawat hibla. Uupo siya sa tabi ng malapad na bintana na nakaharap sa harding silangan. May mga ibon na mabilis na dumadapo at lumilipad sa mga sanga, parang mga isip na gumagalaw. Dumarating si Richard ilang sandali pagkatapos. May hawak na kape, walang suit, walang kurbata, nakarola pang manggas. Mas magaan ang tindig. Hindi sila masyadong nag-uusap sa mga oras na yon, pero mayaman ang katahimikan. Para na rin itong wikang binuo ng pag-unawa, paghilom at pasensya. Nagsimula na si Angelina ng physical therapy sa isang pribadong klinika sa malapit, tahimik, discreet, pinakamahusay na nahanap ni Richard. Noong una tumutol siya, ayaw niyang inaangat, hinihila, ini-stretch ng mga estranghero. Pero dahil sa tahimik na pag-encourage ni Marilu at sa therapist na tinrato siyang kakampi, hindi pasyente. Unti-unti siyang gumalaw ulit. Maliliit na bagay, isang kislot ng daliri sa paa, isang bahagyang galaw ng tuhod. Mga kalamnan na nagigising, parang ilaw na kumikislap matapos ang blackout. Hindi siya nagdiwang o nagyabang. Pero nakita ni Richard sa postura niya, sa mata niya, mas kaunting tensyon, mas kaunting kawalan ng pag-asa, nandoon pa rin ang laban. Pero ang takot, lumambot na, may pagkontra pa rin siya, ipinipilit pa rin niyang siya ang gagawa, pero hindi na matalim ang gilid, mas manipis na ang pader. Isang hapon, matapos ang mahabang therapy session, umupo sila sa labas sa ilalim ng wisteria pergola. Banayad ang hangin, maputla at malambot ang langit. Humarap si Angelina kay Richard. Hindi ko pa rin alam kung anong itatawag ko sa iyo, sabi niya. Kumurap si Richard, di agad na intindihan. Nilinaw niya, kay Marilu, Mr. Richard ka. Sa akin, naging iba ka na. Hindi ka lang yung lalaking nagligtas sa akin. Hindi ka lang yung may malaking bahay at pribadong gamutan. Pero ayoko ring tawagin ka ng malamig. Hindi benefactor, hindi sponsor. Ewan ko, parang na-stuck ako. Ngumiti si Richard, mabagal at totoo. Kung ganon, huwag mo munang tawagin ng kahit ano, sabi niya. Tawagin mo kung anong pakiramdam na totoo kapag handa ka na. Tumango si Angelina. May mahinang ngiting sumilip sa labi niya. Baka matagal pa yon. Okay lang, sabi ni Richard, iniangat ang kape. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis, sabi ni Richard noon. At totoo iyon, nagbalik eskwela si Marilu sa isang pribadong academy ilang milya lang ang layo, inirekomenda ng isa sa pinakamatagal ng kaibigan ni Richard. Maganda ang paaralan, puno ng mga silid-aralan na maliwanag, may mga pintura at brush na hindi agad nauubos, at mga gurong tinatawag ang mga estudyante sa pangalan. Pero kahit ganon, hindi naging madali para kay Marilu ang pagpasok doon. Tahimik siya noong una, maingat, sinusukat ang bawat galaw, simple ang damit niya at mahina ang boses, hinubog ng mga tao ng pakikinig kaysa pagsasalita. May ilang bata na mababait, pero may iba hindi. Isang hapon, umuwi siyang tahimik, nakayuko ang mga mata, napansin agad yun ni Angelina. Hindi hanggang kinagabihan, nakapulupot sa sofa, niya inamin kung anong nangyari. May isang batang lalaki sa klase ang nangutya, tinawag siyang charity case. Tinanong kung si Richard daw ba ang bagong owner niya, ang bumibili sa kanya, ang tatay niya. Mas masakit ang tama ng mga salita kaysa ipinakita niya. Nagalab sa galit si Angelina, pero sa ilalim ng galit may mas malalim, takot. Takot na pansamantala lang ang magandang buhay na ito, na hiniram lang at pwedeng bawiin sa isang bulong lang ng taong hindi kailanman kinailangang lumaban para mabuhay. Gabi ring iyon, kinausap niya si Richard sa tabi, hindi galit kundi nanginginig na katapatan, hindi paninisi. Pag-aalala. Pag-aalala na ang bagong mundong ito ay may matutulis na sulok na hindi pa handa ang anak niya. Tumango si Richard, naiintindihan niya. Kinabukasan, inaya niya si Marilu sa labas.
Umupo sila sa tabi ng koi pond, pinapanood ang mga isdang dumudulas sa tubig sa mabagal na paikot na alon. Hinayaan ni Richard na siya ang maunang magsalita. Hindi siya umiyak pero nanginginig ang boses niya. Ayokong maging pabigat, sabi niya. Ayokong maging proyekto ng kahit sino. Kahit mabait sila, hindi ko laging alam kung totoo yon. Naghintay si Richard. Tapos sinabi niya, hindi ka nandito dahil naawa ako sa'yo. Nandito ka dahil mahalaga ka. Dahil ikaw at nanay mo, ipinakita niyo sa akin ang bagay na hindi ko alam na kulang pala sa buhay ko. At wala akong pakialam sa sinabi ng batang yon. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kasama ka dito, hindi bilang bisita, hindi dahil sa awa, kundi dahil pamilya ka. Pinunasan ni Marilu ang mata niya gamit ang manggas ng sweatshirt. Tapos sumandal siya sa balikat ni Richard. Nanatili silang ganon, tahimik at walang galaw. Matagal na matapos mawala sa paningin ang mga isda. Ilang linggo pa lumapit si Marilu kay Richard na may ideya. Gusto niyang mag-host ng lunch sa hardin para sa ilang kaklase niya. Nag-aatubili si Angelina. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango si Marilu. Kung makikita nila kami dito, sabi niya, baka makita nila higit pa sa dati naming buhay. Baka makita nila kung sino kami ngayon at kung sino kami nagiging. Tinulungan sila ni Richard sa paghahanda. Bumili siya ng mga picnic table. Pinapili niya si Marilu ng mga bulaklak at nag-bake pa siya ng lemon cake mula sa simula, isang bagay na hindi niya ginagawa mula pa college. Sa marahang pakiusap ni Marilu, nagsuot si Angelina ng malambot na berdeng bestida. May stylist na pumunta sa bahay, inayos ang buhok niya ng elegante pero simple. Nang itulak siya papunta sa sikat ng araw, kumikinang ang pisngi, hindi na siya mukhang pasyente. Mukha siyang babaeng unti-unting bumabalik sa sarili. Pagdating ng mga bisita, sinalubong ni Marilu ng may tahimik na pagmamataas. Ito nanay ko, sabi niya. Siya ang pinakamalakas na taong kilala ko. Tapos itinuro niya si Richard. At ito si Richard, dagdag niya. Pamilya siya. Ramdam ni Angelina ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi rehearsed, hindi palabas, tapat, totoo. Kinagabihan nang umalis na ang mga bisita at humupa ang tawa, gumulong si Angelina papunta sa kusina. Naghuhugas si Richard ng mug, tinatapos ang tahimik na tasa ng tsaa. Huminto siya, tapos sinabi, dati akala ko kapag nangailangan ako ng tao, ibig sabihin bigo ako, na kapag umasa ako sa kahit sino, mahina ako. Pero ngayon, baka ang tunay na lakas ay alam kung kailan ka dapat humingi ng tulong, kung kailan mo dapat hayaan na may sumalo sa'yo. Tiningnan niya si Richard sa mata. Nakikita kita, sabi niya. Nakikita kita. Humarap si Richard, mainit ang boses. Lahat tayo minsan kailangang iligtas, sabi niya. Hindi yon ibig sabihin sira tayo. Tao lang tayo, ngumiti si Angelina. Hindi magalang ng ngiti, hindi nag-iingat, kundi tunay. Ngiting hinubog ng sakit, kapayapaan at isang bagay na kahawig ng pasasalamat. Nagbago ang bahay na dati puno lang ng katahimikan at perpektong ayos. May pulso na ito ngayon. Hindi ng ingay kundi ng buhay. Hindi tuwid ang paghilom, may mga setback, may sakit pa rin si Angelina, nilalabanan pa rin ni Marilu ang duda. At si Richard minsan pa rin nagtataka kung sapat ba ang ginagawa niya. Pero magkakasama, pinagtagpo ng aksidente, pinanatili ng pagpili. Nakabuo sila ng bagay na pangmatagalan. Bagay na hindi kayang bilhin ng kontrata o yaman, isang bagong simula, isang linggo ng umaga, banayad na sumasala ang araw sa bintana ng kusina. Amoy kanela at kape ang hangin. Nasa mesa si Marilu, may sinusulat sa isang nakatiklop na papel. Nasa tapat ng kalan si Richard, may hawak na sandok na kahoy. Binabaliktad ang itlog ng nakakagulat na galing. Nagsisimula na niyang magustuhan ang ganitong gawain. Naupo si Angelina sa malapit na kabalot sa shawl. May bukas na libro sa kandungan pero matagal na siyang hindi nagpapalit ng pahina. Pinapanood niya sila. Ang galaw nila, ang ritmo nila, isang ordinaryong bagay, isang magandang bagay.
Gutom ka? Tanong ni Richard. Inilapag ang plato sa harap niya. Tumingala si Angelina at ngumiti. Mas gutom pa kaysa akala ko. Nagdagdag siya ng toast at berries, tapos lumingon kay Marilu. Sa'yo rin, chef in training? Biro niya, ngumiti si Marilu. Pinagmamasdan silang dalawa ni Angelina. May init sa dibdib niya. O, may sakit pa rin, may pagod pa rin. Pero ngayong umaga, higit pa siya sa survivor, naririto siya. Hindi siya tinutukoy ng diagnosis niya, kundi ng tahimik na tuwang dala ng pagiging nandito. Ang katahimikang dati hungkag, ngayon ay mahinang humuhuni sa pag-ibig. Kinahapunan, matapos mahugasan ang mga plato at humaba ang sinag ng araw sa sahig, lumabas si Richard sa likod bahay. Nagpuputol siya ng rose bushes, hindi perpekto pero maingat, bagay iyon na nagpapabagal ng isip niya. Sumama si Marilu at habang magkatabi silang nagpupruning at mahina ang tawanan tungkol sa kung ano-ano, may isang katotohanang nakabitin sa gitna nila. Na minsan, hindi kung saan ka nagsimula ang pamilya, kundi kung ano ang binubuo mo, piraso-piraso, desisyon sa desisyon. May tapang, may pag-aalaga at may panahon. Bumagsak si Marilu sa garden bench. May aklat siyang yakap-yakap, pero halos hindi naman dumadapo ang tingin niya sa mga pahina. Hindi siya talagang nagbabasa. Dito na ba tayo habang buhay? Mahina niyang tanong, nakayuko pa rin. Pinunasan ni Richard ang mga kamay niya sa basahan, nakapatong ang guwantes sa tabi ng mga putol na rosas. Gusto mo ba? Tanong niya, dahan-dahan siyang tumango. Oh, gusto ko, pero hindi ko alam kung gusto mo rin kami dito. Yung totoo, hindi lang hanggang. Isinantabi ni Richard ang panggupit. Humarap siya sa kanya, buo. Marilu, marahan niyang sabi, walang hanggang sa bahay na to, may kung lang. Kung gusto nating bumuo ng bagay na magkasama, at gusto ko, higit sa kahit ano, kumurap si Marilu. Tapos ngumiti siya, walang sabi-sabi, bigla siyang yumakap kay Richard. Mabilis, mahigpit, at puno ng lahat ng bagay na hindi pa kayang pangalanan ng bata. Kinagabihan, nang natulog na si Marilu, nagtimpla si Richard ng tsaa. Bitbit niya ang 2 mug papasok sa sala. Naupo si Angelina malapit sa fireplace. May kumot sa kandungan, nakapikit ang mga mata. Pero nagpapahinga lang, hindi tulog. Paglapit niya, dumilat siya. Napapaisip ako, sabi ni Richard matapos ang maikling katahimikan. Ayokong maramdaman mong nandito kayo dahil kailangan niyo. O dahil kaya kong ibigay ang mga bagay na wala kayo dati. Gusto ko kayong nandito dahil pakiramdam ko bahay ito kung ganun din ang gusto mo. Tinitigan siya ni Angelina. Noong nasa ospital ako, mahina niyang sabi, pinapangarap ko lang ang kahit isang payapang umaga kasama ang anak ko. Walang bilang ng gamot, walang habol sa bayarin, basta magkasama lang. At ngayon, meron ako nun dahil sa'yo, umiling si Richard. Dahil hindi ka tumigil lumaban, sagot niya, napaswerte lang akong nasa tamang lugar noong pinakaimportante. Hindi umiwas si Angelina. Heinz, hindi ka lang dumating at nanatili ka. Hindi yun tsamba, ibang klaseng himala yun. Inilapag ni Richard ang tsaa sa mesa sa tabi niya at umupo sa tapat niya. Ibig kong sabihin, yung sinabi ko, hindi ito tungkol sa charity. Desisyon ito sa akin, sa'yo, sa kanya. Kaya baka panahon na natawagin natin ito sa tunay nitong pangalan na isang pamilya. Hindi pansamantalang ayos, hindi hiniram lang, kundi totoo. Humigpit ang lalamunan ni Angelina. Sa loob ng maraming taon, ang pride ang baluti niya. Ang ibaba iyon kahit ngayon pakiramdam niya'y hubad at hilaw. Pero pinatunayan na ni Richard na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan, hindi sa salita o pangako, kundi sa pananatili. Ngumiti siya, mabagal, malambot, totoo. Kung ganon, sabi niya, masasanay ka sa sunog na toast at mood swings ng teenager. Natawa si Richard. Isang buong magaan na tawa na pumuno sa sala. Deal! Sumunod na weekend, nagtipon silang 3 sa likod bahay para magtanim ng punong lemon. Si Richard ang naghukay ng butas, si Marilu ang maingat na naglagay ng murang ugat sa lupa. Si Angelina ang humawak ng hose, banayad na umaagos ang tubig sa lupa. Maliit na sandali lang iyon,
pero napakalalim ng ibig sabihin. Tinawag yun ni Richard na pangalawang simula. Tinawag yun ni Angelina na biyaya. Si Marilu naman nakangiti, pinangalanan ng puno, Limonita. Pagkaraan ng ilang araw, may kapitbahay na dumating para ibalik ang maling na ihatid na sulat. Si Marilu ang nagbukas ng pinto. Nakatayo siyang tuwid, mataas ang baba, nakabalik ang balikat. "Ito ang bahay ko," buong yabang niyang sabi. "Yan ang nanay ko," turo niya sa likod. "At yan si Richard." Tumigil siya sandali, parang nag-iisip. Siya sa amin, walang tumutol at wala ring tututol kailanman.